Bago matapos ang confirmation of charges hearing ni FPRRD ngayong araw, balikan natin kung paano sinalag ng kanyang depensa ang mga ebidensyang iprinisenta ng prosekusyon. Narito ang agenda report ni Kevin Manalo. Because we will show that the evidence is not substantial, rather totally inadequate. Maghapon na binangga ng depensa ang mga itinayong argumento ng prosekusyon. Sabi nila, hindi malawak o sistematiko ang pag-atake at hindi raw naipakita na ang mga umano'y EJ case ay tumarget sa mga sibilyan, lalo na't hindi naman daw identifiable bilang isang grupo ang mga suspected drug users. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Wala rin daw naipakita ang prosekusyon na direktang utos mula kay former President Rodrigo Duterte na pumatay. Selective umano ang mga datos na ipinakita. Kapiranggot lamang daw ang bilang ng mga namatay kumpara sa mga lehitimong naaresto sa mga operasyon ng PIDEA at PNP. Hindi rin daw naitawid ang koneksyon sa pagitan ng mga matatapang na pahayag ni Duterte at mga pagpatay. Kung may neutralization sa Project Double Barrel, hindi naman daw ito nangangahulugan ng patayan, kundi pag-aresto. Ang mga testigo, hindi naman daw kapani-paniwala. Gayong ilan sa mga ito ay mga self-confessed na mamamatay tao. Pinabulaanan din nila ang sinasabing common plan at maski ang Davao Death Squad ay imahinasyon daw lamang. Samantalang ang mga isinumiteng ebidensya ay puno umano ng chismis at salusalungat na mga testamento. Dahil sa mga puntong ito, kampante silang hindi nito maaabot ang substantial grounds para magpatuloy pa sa isang full-blown trial. The defense firmly submits that the pre-trial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. When these 49 incidents are disaggregated and examined one by one, as the statute requires, we submit, what becomes apparent is not the cumulative strength, rather the recurrence of certain symptoms of inherent weakness in the evidence. Napanood ng ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng EJK ang mga buwelta ng depensa. Pero para sa kanila, mas angat ang argumento ng prosekusyon. Siyempre, pakiramdam namin, panalo na kami. Pero siyempre, hindi pa nagtatapos doon. Sa pre-trial stage, hindi obligadong magpresenta ng sariling ebidensya ang depensa. Ang burden of proof ay nasa prosekusyon. Ibig sabihin sila ang may tungkulin na magpatunay na may nangyaring crimes against humanity at may kinalaman si Duterte. Layunin ng depensa na mapigilang magtuloy ito sa paglilitis. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.